nadadaan po ang bagyong Opong or Severe Tropical Storm Opong 670 kilometers na lamang sa silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Taglay na ang hangin ng 95 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna, so lumakas pa ito at mayroong pagbugso na umaabot na sa 115 kilometers per hour at kumikilos west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Wala pa ring direktang epekto ang bagyong Opong sa alinmang panig po ng ating bansa, subalit yung outer rain bands, kung mapapansin po natin sa ating latest satellite animation, nagdadala na rin ng madalas sa pag-ulan dito sa may Eastern Visayas, Caraga, and Davao region. Samantala, yung hanging habagat or southwest monsoon, sa ngayon po nagdadala pa rin ng may kalakasang hangin at mga pag-ulan dito sa western section ng Luzon kabilang ang Metro Manila at pinakamadalas pa rin ang mga pag-ulan dito sa may Pangasinan, Zambales, Bataan, pababa ng Occidental Mindoro at makulimlim na panahon ang dadali ng habagat sa natitirang bahagi ng Luzon, sasamahan pa rin yan ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat, pagkulog. Possible din yung mga localized thunderstorms sa natitira pang bahagi ng Visayas and Mindanao sa susunod na 24 oras. Base naman po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahang kikilos pa rin sa loob ng 3 araw west-northwest ang bagyong Opong. Within the next 24 hours or possibly bukas ng hapon ay lalakas pa ang bagyo into a typhoon category. At simula po bukas ng hapon, ito yung time kung saan mararamdaman na yung hangin, direktang epekto po ng bagyong Opong dito sa may Eastern Visayas at hilagang bahagi ng Caraga region. Estimated na lakas 120 kilometers per hour bukas ng hapon. Samantala, pagsapit po ng gabi hanggang sa araw ng Friday ng umaga, inaasahan na kikilos po dito sa may areas po ng Eastern Visayas and Bicol region ang bagyong Opong at makakaranas na ng matinding hangin at ulan ang ating mga kababayan po doon. Pagsapit naman po ng tanghali ng Friday hanggang sa gabi, mas maraming lugar pa at mas maraming mga kabahayan pa po ang maapektuhan dahil nasa urbanized areas na po tayo ng Calabarzon, dito po sa may Mimaropa, sa may Metro Manila at Central Luzon ang bagyong Opong at inaasahan pa rin mananatili as a typhoon category with around 120 to 130 kilometers per hour na taglay na hangin. At pagsapit po ng Friday ng gabi hanggang sa madaling araw po ng Sabado ay kikilos na ito dito sa may West Philippine Sea, unti-unting palayo ng ating kalupaan. Saturday ng hapon, ito ay lalabas naman ng ating area of responsibility. In terms of lawak, sa ngayon po, bahagya pang lumaki yung radius niya, from 400 naging 450 kilometers na yung kanyang radius o yung distansya from the center hanggang doon sa outermost part ng bagyo. So nasa 900 kilometers ang lawak ng bagyong Opong. At affected din po hindi lang yung mga areas po na direktang tatamaan or kung saan magla-landfall ang bagyo, Lagi nating iisipin na malawak po at hindi lamang isang point ang bagyo. Yung mga magla-landfall po na areas dito sa may Bicol region, kung mag-landfall man po siya dito sa may Kabikulan, sa may Quezon at dito rin sa may Batangas, Cavite area, affected din po ng malalakas na hangin at ulan. Itong bahagi pa po ng Eastern Visayas, timog na bahagi pa ng Mimaropa, hanggang dito sa may hilagang parte po sa may Central Luzon, affected din po directly ng bagyong Opong. Habang meron din po tayong inaasahang mga pag-ulan dito sa may Cagayan Valley. Doon sa outer rain bands or outer portion nitong bagyong Opong, meron din po aasahang mga pag-ulan pagsapit ng Friday doon. Habang yung Palawan, Western Visayas, and Negros Island region, ini-enhance po yung habagat nitong bagyo kaya aasahan din ang mga pag-ulan sa araw ng Friday. At dahil dyan, nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 2 dito po sa may northern Samar at sa northern portion of eastern Samar. Habang meron namang signal number 1 sa may Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, signal number 1, maging sa probinsya ng Samar, natitirang bahagi ng eastern Samar, Buong Biliran at hilagang bahagi ng Leyte. So simula po bukas ng hapon, naaasahan pa rin po ang malalakas na hangin dito sa mga nabanggit natin na lugar at please take note, posibleng mas marami pang lugar or maraming lugar talaga po ang magkakaroon pa ng mga wind signals at mas matataas pa po yung ating mga wind signals ay tataas habang lumalapit itong si bagyong Opong sa ating kalupaan. Pinakamataas na po ang signal number 4 kung pagbabasihan natin yung ating latest forecast intensity na typhoon.